Sa araw na ito, Domingo de Ramos, Linggo ng Palaspas, ay sinisimula natin sa misang ito ang mga mahal na araw. Ang pinakadakila, pinakabanal at tugatog na panahon ng ating pananampalataya. Sapagkat sa mga araw na ito, ating ginugunita ang dakilang pag-ibig, awa at kabutihan ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga't mapapansin po ninyo sa misang ito, kakaiba ang ating misa. Bukod sa mas mahaba ang misa natin at sa mga darating na araw, mapapansin po ninyo yan na mas mahaba ang ating mga misa. Yun man lang ay kaunting sukli natin sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun man lang maibalik natin sa Kanya, sa Kanyang pagbibigay ng sarili. At kakaiba po ang ating misa lalo na tuwing Linggo ng Palaspas. Sapagkat napansin po ninyo sa liturhiya, ito lang ang misang may dalawang ebanghelyo. Nung kami ay nasa harapan, narinig nyo ang unang ebanghelyo. At kanina naman, dito, yung ikalawang ebanghelyo. May dalawang kwento. May dalawa ding hiyawan na nangyari kung kayo'y nakinig sa mga ebanghelyo. May dalawa ding prosesyon na nangyari sa kwento. Ito yung ating pagnilayan ngayong Linggo ng Palaspas. May dalawang kwento, may dalawang paghiyaw, may dalawang prosesyon. Dalawang kwento. Bago pumasok sa Jerusalem ang ating Panginoong Hesukristo, inutusan niya ang kanyang mga alagad na ihanda ang lahat. At nang maihanda ang lahat, nang nakuha lalo na ang bisirong asno, pumasok sila sa Jerusalem. At papaano yung pagpasok sa Jerusalem? Maringal, masaya. Naghihiyawan ng mga tao, Hosana sa anak ni David. Narito na ang ating tagapagligtas. Pinapalakpakan si Jesus. Hinahangaan si Jesus. Nilalapitan si Jesus. Napakasaya kung papaano kanina winagwagayway ninyo ang mga palaspas. Ganun ang mga tao noon. Ito na ang pinakaantay nating Mesiyas. Ngunit alam natin, hindi doon nagtapos ang lahat. May ikalawang kwento. May ikalawang paghiyaw. Marahil nga siguro, karamihan din ng mga humiyaw ng Hosana, ang humiyaw din ng ipako sa krus. Yung mga nagtaas ng mga palaspas at yung mga pumalakpak kay Jesus, sila ngayon ang kamao na ang itinataas at hinihiyaw ang kanyang dugo. Hinihiling ang kanyang kamatayan. Kung nung pagpasok niya sa Jerusalem, pinag-aagawan siya, nilalapitan siya, hinahawakan siya. Ngayon, may ikalawang prosesyon na nangyari. Ang daan ng krus. Yung unang prosesyon, yung maringal na prosesyon papasok ng Jerusalem. Yung ikalawang prosesyon, yung kadusta-dusta at nakalulugmok na daan ng krus. Kung pinag-aagawan at nilalapitan si Jesus, ngayon naman, sa daan ng krus, pinagtutulakan siya, pinandidirihan siya, nilalayuan siya. Bakit ganon? Anong nangyari? Bakit nagbago? Ang saya-saya ng simula. Napakaringal ng simula.
Ngunit nakita natin, naging malungkot, naging mapuot, naging masaklap ang nangyari. Bakit ganon? Bakit may dalawang nangyaring magkaiba? Siguro sasabihin nyo, kung ako lang ang nandun, di ganyan ang mangyayari. Siguro sasabihin nyo, kung tayo ang kasakasama ni Jesus, baka naiba ang kwento. Ang panahon din ng mga mahal na araw ay panahon din para humarap tayo sa salamin. Hindi lang sa salamin ng silid natin na mas pinag-uukulan natin ng pansin, kung hindi ang salamin ng ating puso at budhi. Sana po ngayong mga mahal na araw, binibigyan tayo ng panahon, walang trabaho, walang pasok, para magkaroon tayo ng pagkakataong humarap sa salamin ng ating budhi at kalooban. At mabalik tayo sa tanong kanina, bakit pa bago-bago? Bakit pa iba-iba? Simple lang po ang sagot, humarap tayo sa salamin. Wala naman din tayong pinagkaiba doon sa mga tao nung panahon na yon. Di ho ba tayo rin pabago-bago, paiba-iba? Sabihin mo ngayon, oo, mamaya, hindi na. Sasabihin mo, nung araw ng ikasal ka, mamahalin kita magpakailanman, hindi kita pagtataksilan. Baka wala pang ang isang taon, nakalimutan mo na ang ipinangakong iyan. Nung nakita mo yung anak mo, nung unang beses mo siyang kinalong at dinala, maiyak-iyak ka pa at sasabihin mo, ito ang aking dugo ng dugo, laman ng aking laman, pinakamamahal ko. Ngayon, kulang na lang, bugbugin mo ng walang latay at mura-murahin mo ang anak mo. Siguro nga dahil sabihin mo, pasaway na ho buti pa nung sanggol siya, hindi umiimik, hindi sumasagot. O dili kaya, sabi mo, makapasok lang ako sa eskwelahan na ito, matanggap lang ako sa trabahong ito, pag-iigihan ko, gagawin ko ang lahat. Nakapasok ka lang sa eskwelahan yan, ngayon, nagbubulakbul ka na. Nakapasok ka na sa trabahong yan, ngayon, panay break time na. Pinangako mo dati, gagawin mo ang lahat. Pagsusumikapan mo ang lahat. Iho ba tayo rin? Paiba-iba? Pabago-bago? Paliko-liko? Huwag tayo magtaka. Bakit ganyan ang nangyari sa Panginoong Jesucristo? Sapagkat magpahanggang ngayon, siguro nga, hindi tayo sumisigaw ng ipako sa krus. Hindi tayo sumisigaw na mamatay na siya. Pero hindi rin natin siya pinipili lagi sa ating buhay. Siguro nga ngayon, itinataas mo ang palaspas. Sa ibang simbahan, dun po sa Quiapo, itinataas pa ang kamay. Pag dumadasal, pag nagpupuri, nakataas ang kamay. Pero baka mamaya pag uwi sa bahay, yung kamay na yan nakaganyan kanina, nakaganon na, o nananampal na, o nangungupit na. Pabago-bago. Yung mga alagad, sabi nila, hindi ka namin iiwan, sasamahan ka namin. Mabilis pa sa 4:00, nagkalasan sila. Sabi nga dun sa Ebanghelyo, nanonood na lang sila sa malayo sa mga nangyayari kay Jesus. Ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, dinadagukan natin ang ating mga dibdib at sinasabi sa Panginoon, patawad po sa mga pagkakataong paiba-iba kami, pabago-bago kami, paliko-liko kami. Ngunit napansin niyo mga kapatid,
Pagamat dalawang kwento, dalawang paghiyaw, dalawang prosesyon, merong hindi nagbago sa takbo ng kwento. Si Jesucristong Panginoon. Pinapalakpakan man siya o sinisigawan na siya, pinupuri man siya o sinasaktan man siya, nilalapitan man siya o iniiwan siya, isa lang ang nananatili sa kalooban ng Panginoon. Nais kong tignan ninyo sa inyong mga isip at kalooban ng larawan ng Panginoon, panatag na panatag sa lahat. Hindi siya naapektuhan ng palakpak, hindi lumaki ang kanyang ulo nung pinapalakpakan siya. Hindi rin siya sumama ang loob nung iniiwan siya. Nanatili ang kapayapaan, nanatili ang kapanatagan, nanatili ang katapatan sa kanyang puso. Kaya nga mga mahal na araw ang ginagawa natin ngayon. Ito ang ipagdasal natin. Tayo na paiba-iba, pabago-bago, salamat na lang na ang Panginoon natin hindi nagbabago sa atin. Mahal pa rin niya tayo kahit nakakalimot tayo. Maawain pa rin siya kahit na pabago-bago tayo. Sapagkat patuloy siyang nagtitiwala at nagpapaubaya sa kalooban ng Ama. Gusto mo ba na manatiling panatag? Gusto mo ba na manatiling mapayapa? Gusto mo ba na hindi ka pabago-bago sa buhay? Tularan natin ang ating Panginoon. Ipagdasal natin na manahan sa ating puso ang kanyang taimtim at nag-uumapaw na pagpapaubaya sa kalooban ng Ama. Maging dasal natin ngayong mga mahal na araw, ang dasal ni Jesus, hindi ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban mo, Ama. Sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking kaluluwa. Kapag ganun daw ang nasa bibig at puso natin, pagtitiwala, pagpapaubaya, pagsunod, sa gitna ng maraming pabago-bago sa buhay, mananahan sa atin ang kapanatagan, ang kapayapaan, at ang pagmamahal ng Panginoon. Mahal na Panginoong Jesucristo, salamat po. Hindi kayo pabago-bago. Hindi kayo paiba-iba. Papasok kami ngayong mga mahal na araw, tigib sa pasasalamat, pagsisisi, at higit sa lahat, pagtitiwala at pagpapaubaya gaya ng ginawa ninyo. Amen.